Hi, ako ang inyong kuya ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, magkakaroon tayo ng part 2 kung ano ba talaga ang mga tinatanong ng broker or agency interview ninyo. Okay, meron akong part 1. Ilalagay ko na lang sa description box para mabalikan ninyo. At ito, thank you sa nag-update sa akin na applicant. At ito daw ang tinanong sa kanya. Marami na rin nagsabi sa akin pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng video. Part 2 ito sa broker or agency interview para meron kayong idea kung ano yung mga tinatanong ni sir or ng agency sa inyo. Kailangan kasi ninyong ipasa ang interview ng agency bago kayo makapag-proceed sa second interview. Ibig sabihin, kapag magkaroon na kayo ng second interview, employer na talaga yon. Okay, wag na natin patagalin. Isinulat ko ito. Babasahin ko sa inyo in Tagalog. Kayo na bahala ang mag-explain. Kayo na bahala mag-English. Basta ang importante may idea kayo. At magbibigay rin ako ng paunti-unting mga tips. Kayo na ang bahala magpaganda. At ito na po. Number 1. Kung iiwan mo ang iyong anak, sino ang mag-aalaga nito? Number 2. Anong oras ka nagigising at natutulog? Since nag-a-apply tayo as domestic helper, possible na at expected na rin natin na maaga tayong magising. So, sabihin nyo na lang guys na nagigising ako 4 o'clock kasi nakasanayan ko na yan magising. 4 o'clock ng umaga, nagigising na ako. Ganyan na lang para okay naman sa pandinig nila, di ba? Anong oras ka naman natutulog? Natutulog ako, tapusin ko muna lahat ng mga trabaho ko at natutulog ako mga 10 o'clock ng gabi kasi dito sa Hong Kong, bihira lang natutulog dito ng alas 8, alas 9. Karamihan talaga 10 o'clock, 11 o'clock, mayroon pang late na talaga natutulog. So, para naman ma-impress natin at sanayin na rin ninyo ang inyong mga sarilihan na matulog ng late na kasi ganito talaga ang buhay natin bilang isang OFW. Again, maaga kayo magising, 4 o'clock ng maaga pa at natutulog ng 10 or late na. Number 3, may kamag-anak or kaibigan ka ba dito sa Hong Kong? Ang tamang sagot niyan guys, kahit na meron kayong kamag-anak, kaibigan, kakilala dito sa Hong Kong, sabihin ninyo na wala. Dahil may mga employers hindi nag-hire ng mga applicants kapag meron kayong mga kamag-anak dito or kakilala. Dahil iisipin nila na makaka-impluensya sila sa'yo, bad influence ba yan or ano, at easy na lang talaga sa inyo ang mag-break contract. Dahil yun nga, malakas ang loob natin at meron tayong malalapitan. Kung ano man iniisip nila, bahala sila. Basta isabihin na lang talaga ninyo na wala. Number 4, daily routine mo sa work sa Pilipinas or sa abroad. Ilan kayo na mga, may kasama ka ba? Ilan kayo? Guys, sasabihin ninyo sa inyo sa umaga pa lang, pagkagising ninyo, kung ano yung mga ginagawa ninyo, kung may mga trabaho kayo dyan sa Pilipinas or sa abroad man, yung mga daily routine ninyo, isali na rin ninyo ang gabi. Kailangan ma-explain ninyo sa nag-interview, lalo na kay agency. Number 5, may allergy ka ba? Especially na sa pagkain. Tinatanong talaga nila yan kasi iba kasi yung pagkain natin. Baka hindi, at saka pagkain nila, baka hindi natin nakasanayan, magkakaroon tayo ng allergy. Sabihin nyo lang guys kung sensitive ka ba kayo sa mga pagkain o maselan ba kayo sa mga pagkain or what. At para naman alam or aware ni amo kung may allergy ka. Okay lang naman sa kanila yan guys. Makaka-adjust naman yan sila. Hindi naman yan big deal yung allergy mo. Number 6, may tattoo ka ba? Marami pong mga nagtatanong sa atin kung pwede bang maka-apply ang may tattoo. Depende po talaga yan sa agency. Pero dito sa agency na nire-refer ko, tumatanggap sila ng may tattoo. Pero kailangan, yung maliit lang kasi, depende kasi yan talaga sa employers guys. Kahit gusto ng taga-agency na tatanggapin kayo, bibigyan kayo ng chance, i-process inyong mga application, pero nakadepende pa rin yan sa employers kung gusto nila yung may tattoo or hindi. Ang maganda guys, sabihin nyo na lang, i-declare ninyo na may tattoo kayo. Ang importante, hindi kayo nagsisinungaling. Para sa kaalaman ng lahat, may mga employers talaga na ayaw mag-hire ng may tattoo. Iwan ko bakit bothered talaga sila sa may tattoo. So, yung agency, tinatanong talaga yan nila. I-declare na ninyo kaagad kung may tattoo kayo kasi
mahirap po magsinungaling. At minsan, tinatanong nila or gusto nilang makita kung saan. Nakadepende kasi yan kung gaano kalaki ang iyong tato. Or meron kasi sa atin na kung, maliit lang, sulat-sulat lang, ganun. Acceptable yun sa kanila. Basta wag lang masyadong malaki. Ayun guys. At number 7, yung umiinom ka ba ng alak? O kahit umiinom ka ng alak sa labas, sabihin mo na hindi ka umiinom. O di ba guys? Talagang sekreto-sekreto lang natin. Hindi naman lahat sasabihin natin, di ba? Kagaya ko, umiinom naman ako. Kailangan din ng katawan natin ng alcohol. O di ba? Okay, number 8. May proof ka ba na nagtatrabaho sa abroad? Kasi guys, ito ha, kapag kayo ay ex-abroad, hinahanapan talaga kayo ng entry and exit visa. Kaya yung mga old passport ninyo, importante po itago ninyo yan. Kasi kapag wala kayong ipapakita, kasi minsan, ang old passport natin, ang tagal-tagal ng panahon na yun, di ba? Akala natin wala nang gamit sa atin yun. Pero kapag nag-a-apply tayo, may mga agencies talaga, hinahanap yung entry visa. Natural, doon yan nakikita sa old passport kung nagkataon na nag-renew kayo na inyong mga passport. So, kung meron kang sasabihin na meron ka bang mga proof na galing ka sa ibang bansa, importante talaga yung proof na yun, yung entry and exit visa mo. O handa nyo lang guys. At number 9 na tanong, okay ba sa'yo kung may kasama kang helper sa bahay ni employers? Nasa iyo yan kung ano yung isasagot mo dahil ikaw naman ang magtatrabaho. Kaya nasa iyo kung saan ka comfortable, may kasama ka ba sa bahay or wala. Kasi guys, for me ha, kung may kasama ako sa bahay, ayaw ko. For me lang yun. Depende na yan kung ano isasagot mo. Number 10, ito dahil karamihan sa mga employers dito ay mga pet lovers, lagi talagang tinatanong ni agency or kahit sa employer kung okay ba sa'yo na mag-alaga ka ng pusa or di kaya aso. Kaya ang isasagot mo is yes. Dahil nga, sabihin mo na lang na may alaga naman kasi akong aso. Mahilig ako sa mga alagang aso or pusa. Kaya yun, big yes talaga ang sagot dyan. Siguro wala na akong nakalimutan. Kung may mga tanong kayo, comment na lang po at sabay-sabay nating talakayin sa susunod na video. Ito lang naman yung mga bagong update ngayon ng mga itatanong ni agency. Sana makakuha kayo ng kunting ideas man lang at saka good luck sa mga applicants at good luck sa mga napili ninyong journey. Sa mga nagtatanong din, kung saan ninyo ako pwedeng makontak, pwede ninyo akong i-message sa aking Facebook page, Kunyang TV, pareho lang din sa aking YouTube channel ang pangalan ko para madali lang ninyong ma-search. Ilalagay ko na lang sa description box ang aking link ng aking Facebook. Pwede ninyo akong i-message sa aking Facebook or di kaya sa aking WhatsApp. Direct na lang kayo sa aking WhatsApp. Plus 852-9161-5403. Good luck applicant, sana makatulong sa inyo ang videong ito.